pangalawa pang babalik ko na. Ako po si Pastor Arnold, or Pastor Arnold June. Isa naman po si Pastor June. Tama. So, pwedeng June. Miss ko po si Lorena. Ayan. So, sila naman ko lahat. Hindi ko si Kuya. Lord. Ito naman din. Kaya si Sir Emmy naman, pag nandun po tayo sa center, kasama niya si Miss at Emmy, saka Sir Emmy. Puro double, ano? Double. Talagang maganda. Sabi ko ni Sir Emmy, maganda po tayo ng naiklit na gawain. Sabihin po ay isang bagay na magbibigay ko ng kapugay, uri. Sabi ko, okay po ba sa inyo yan? First, napakalaga po ng tinig ng ating Panginoon sa buhay ng bawat sa puso. So, we are praying for your family na siyempre, pag gano'n po ng susunod na mga gawain, ay makasama natin yung mga asawa, ako, anak. Ito yung bata. Anong parang kailangan? Ano pangalan mo? Hoy. Pia po. Pia. Mia? Pia. Ayan. Alright. Sige, tayo po ito tayo muna. Sige. Tayo po ay... Tingin po natin si Pastor Jude. Tayo po ay pangunahan po sa ating paniwalaan namin. Salamat sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Anak ko Diyos na makapagigilan sa lahat, Ama, kami po ay nadadalag sa oras na ito na kami po ay tinipon mo sa dami ito sa iyong pangalan. Upang, Lord, kami po ay matutupa, makapakinig din ng iyong mga salita mula sa katotohanan ng salita ng Panginoon Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong paggabay sa amin sa araw pa kami po ay nag-aaral. Kayo po ang patuloy na magturo sa bawat isa ng mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon Jesus. At ito po ang mga ng maliwanag sa ating mga puso. Salamat po, mahal na Ama, sa oras na ito, maging sa gagamitin mo, Panginoon. Salamat po, pinagpalaman mo siya, maging dami na rin ang pagpapala sa bawat isang puso. Lord, ganun din po sa mga kamag-anak po na bawat isa po na narito. Lord, sa mga susunod na gawain namin po tinataas sa inyo, na makasama din po namin sila at marinig po ang napakagandang mabuting balita ng biyaya. Salamat po, Amen. mga Ama. Lord, alam po namin na meron kang layunin sa lugar na ito, sa bawat isa. Lord, kami po ay narito para po maging saksi sa kabutihan mo sa bawat isa na narito, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy mo pinaabot sa pinadadama sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at sa iyo rin po namin binibigay lahat ng patuloy at pasasalamat. Sa lahat po namin gagawin, maging kapurihan lamang po sa iyo tamang pangalan at sa bawat isa. Sa iyo po lahat ng pasasalamat at kamalanian. Ito po aming dalangin sa kanila ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ito, makakuha tayo. Sa kanan tayo mag-awitan dahil wala tayong mga lyrics. So, hindi ko po alam kung ano po maging plano ng Panginoon sa atin. Lahat. Pero ang sigurado po kung ngayong araw na ito ay gusto po ng ating Panginoon na marinig mo yung pinaka-purpose, reason, or layunin ng ating Panginoon sa buhay nating lahat. Right? Sapagkat ang pinakamasaklang po na klase ng pamumuhay ng isang tao ay yung ipanganak sa mundo ito without purpose. O hindi niya alam yung purpose niya o rason niya bakit siya isinilang sa mundo ito. Sadyang napakahalaga po ng
bagay na yan na kinakailangan ng masagot. Hindi practical na sagot, kundi sagot kulang mo sa salita po ng ating Panginoon. Siyempre, ang very simple na dahilan bakit tayo nandito sa mundong ito ay sambahin mo ang ating Panginoon. Pero sa pagsamba, ang pwedeng sumamba ay yung may relasyon. Yan. Di ba? Kahit naman siguro balik-balik na rin po natin na yung natawag natin formula, we can only worship when we have that relationship to that person or let's say anong bagay. Ano po? So napakalaga po itong tinatawag na relationship. And ang Panginoon Jesucristo po na parito, of course, with a purpose. May plano, may layo ng Panginoon. Na parito ang Panginoon Jesus para makipagrelasyon po sa ating lahat. At tanging sa oras at panahon na nag-responde po tayo sa gusto ni Jesus na makipagrelasyon po sa Kanya, doon lang magsisimula na magkakaroon po ng real purpose ang ating pong mga buhay. Kaya napakahalaga po talaga na naihahaya po ang biyaya, pagmamahal at kapayapaan ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Alam po, ang totoo kasi, sabi ng Bible, nahiwalay po tayo sa Panginoon. Pero, bitin yung nahiwalay. Ang totoo po, namatay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yan. Namatay ang ating relational aspect. Nahiwalay, namatay. Ibig sabihin, walang connection sa ating Panginoon. At ang bakit po inaiyak ay nagsimula noong kainin po ni Adan yung punong kahoy. Walang reaction. Ito na, si ate na yun na nakuha niya. Sige, ito lang. Tinukso po si Eva, di ba? Doon sa Garden of Eden, tinukso po siya ng ahas. Dahil binili ng Panginoon kay Adan na huwag kakainin ng bunga ng puno doon sa gitna ng hardin na pinagbago ng Diyos. Subalit, hindi sumunod itong si Adan at si Eva. Kinain nila yung ahas. Kahit naman sila. Kahit naman, kinain ng ahas. Okay naman sa inyo. Okay naman sa inyo. Yung mag-video, kita mo po, kinain yung ahas. Doon natin malalaman po. Bunga ng puno po. Yung bunga ng puno. Kaya lang nagkataon ng Pilipino. Pag Pilipino si Adan, sigurado kakain yung ahas. Okay. So anyway, kinain po nila yung pinagbabawal na bunga ng puno. Samantala ang bilin ng Diyos. Kapag kinain nyo ang bunga ng puno ito, kagya, agad, sigurado kayong mamamatay. Sigurado kang mamamatay. So may warning, may reminder, paalaala, at may warning din na huwag kainin dahil sigurado agad kang mamamatay. Kagya. Ibig sabihin, at that moment na kinain mo ang bunga ng puno, ay mamamatay. Pero malaking katanungan, namatay ba si Adan? Ilang taon ba si Adan na lang buhay pa sa mundong ito? 900. 900? Mag-ilan? 900. Hindi pa rin. Nakasama mo? 900 years po. 50? 900. 900 lang? Higher! Sige po, may jacket yung ano. Jacket. Parang ano, 9:30 ba? yun, 9:30. 9:30 ng umaga kanina punta kami dun sa ano. Okay. So, in other words, nabuhay pa sila ng mahabang panahon dahil mahaba pang buhay ng mga tao ng panahon na yun. So,
physically, hindi siya namatay. Tama? O, nung sinabi ng Lord, you will surely die. Pero bakit nabuhay pa sa nanay natin? Nahanap kaya ka. Ibig sabihin, Gusto ko lang, kala niya na wala ako. Kala niya. physical niyang katawan. Tumingin lang. Ngayon, ang kanyang kaluluwa, kasi ang tao po ay mayroong tatlong bahagi. Diba? Espiritu, kaluluwa, at katawan. Yung kanyang kaluluwa, nandun yung emotion. Nandun din yung kaisip-isip. Nandun din yung kalooban sa loob ng kanyang soul. Namatay ba yung soul niya? Palagay niyo, namatay ba yung soul? Yung ba yung sinasabi ng Diyos na namatay yung kaluluwa? Hindi po. Bakit? Dahil nung hanapin ko sila ng Panginoon at ganun kainin yung bunga ng puno, Adan, nasaan kayo? Nahiya sila sa Lord. Nagtatago sila. Takip sila ng dahon. Ganun siya. Pero sabi ng Panginoon, nasaan kayo? Alam naman natin, si Lord, wala kami talaga. Pero bakit? Nasaan kayo? So may nangyari. Ibig sabihin, kung baga sa alarm, nagkaroon ng alarm. At nalaman ng Diyos, may ginawa itong si Adan at si Eva. Sa pamumuno ni Eva. Okay. So hindi po namatay sa kanila. So, bakit? Dahil alam nila na may nagawa sila. So umiral yung kanilang damdamin. Umiral din yung kanilang pag-iisip. At umiral yung kanilang kalooban na magtago sa harapan ng Diyos. So kung hindi po namatay ang kanilang katawan, hindi po namatay ang kanilang kaluluwa, alam niyo na po ang sagot. Hindi mo na alam ang sagot. Anong namatay? Bakit? Yung? Relasyon. Relasyon. Anong parte? Spirit, soul, body. Yung spirit. So ang namatay o nahiwalay dahil kinain nila yung bunga ng puno ay yung espiritu na parte ng ating buhay. Okay? Dahil yan, ang tao ko ay mamamatay. Darating ang hangganan na mamamatay ang tao. Kasi kung hindi lang kinain yung bunga ng puno, hindi lang tayo natin 30 years mabubuhay sa Adan. Hanggang ngayon, buhay pa rin yun kung hindi niya kinain yung bunga ng puno. Pero dahil doon, nagkaroon ng hangganan ng buhay ng tao, nagkaroon po ng paghiwalay ang Diyos dahil sila po ay hindi naman sila pinalayas kundi buong pag-ibig ng Panginoon sila ay inilayo sa Garden of Eden. Hindi dahil galit ang Diyos, kundi tanda ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa kanila. Bakit? Kaya sila pinaalis doon dahil pag kinain nila yung bunga ng puno ng buhay, habang buhay na po, nawala ng pag-asa ang tao para maiiwas ng Diyos. So, madaling sabi, pagkatapos ng 2,000 taon after that, kasalanan na yan na nangyari, salit lahi ko yung nagkasala. Lahat ng lahi sa buong mundo nagkasala. Naglagay siya ng pinili niyang bayan, ng kanyang piniling bayan, nagkasala din, hindi rin nakasunod sa nais ng Panginoon. Dahil sila ang, of course, mahabang pagpapaliwanag yan Bakit nagkaroon mo na yung 10 commandments? Ano yun po yun? 10 utos. Ang turo po niyan, hindi lang 10 yan. 613. Pero hindi po natin pag-usapan yan. So yung 10, hindi mo magawang sundin, lalo na yung 613. Hindi mo masusunod yun. So madaling sabi, walang tao ang nakasunod. Walang nakagawa sa requirement. Ano ba talaga ng requirement? Sa panuntunan na pinagagawa ng Diyos sa sangkatauhan. Yan dahilan po, kaya ang Panginoon Yesus ay bumaba mula sa langit, nagkatawang tao. Siya po ay tunay na
para isauli yung kung naghiwalay na espiritu natin sa Panginoon na ituring na patay. Patay ka na eh, namatay yung espiritu mo, di ba? You're dead. We're dead in our spirit. Ay muling mabuhay sa pamamagitan po ni Jesus. Right? Sapagkat ang implication po, pag tayo po ay nabuhay sa ating espiritu, in Christ Jesus, ang tungo natin ay sa buhay na walang hanggan. Subalit kung tayo po ay hiwalay kay Kristo, ang tungo natin ay sa lugar na hindi natin ginugusto, sa lugar na inaayawan ng mga tao. Pero ang kinakailangan ay may isauli po yung natawag po natin spiritual life, buhay ng espiritu. Sapagkat namatay po tayo sa ating spiritual life. Kasi sabi ng Bible, we become alive in Christ. Tayo po ay muling nabuhay kay Kristo in our spirit. Okay? Kaya madarinig niyo po yung salita ng born again. Kalsak na po yan ating bansa. It's all about regeneration in our spirit. Kapanganakan sa ating espiritu. Hindi po yan kapanganakan sa ating kaluluwa. Hindi po yan kapanganakan sa ating katawan. Dahil kung sa katawan yan, ako po maitim. Siyempre, kung tatanungin niyo ako, ang wish ko, pag na-regenerate ako physically, bumuti, tumangkad. At kumapal yung buhok namin ni Pastor June. Diba? Pero hindi po ito tungkol sa ating physical. Ang regeneration po, o pagkabuhay ng muli, na parte natin ay tungkol sa ating espiritu. Yung namatay na espiritu ay muli mabubuhay. Only in Christ. Bukod tanging kay Kristo lang, tayo po ay pwedeng magbuhay ulit. At pag nabuhay tayo ulit, saan po ang tungo natin? Nay, saan ang tungo natin? Pag tayo ay nabuhay sa espiritu. Saan po tayo pupunta? Pag namatay tayo, physically, sa langit. Okay? Doon sa buhay na walang hanggan. Sa sinapupunan ng Diyos. Okay? Alam niyo po, napakasindi lang eh. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, no? Confess. Confess natin na si Kristo ay Diyos. Niwala po ba kayo na si Kristo ay Diyos? Amen. Kasi kailangan natin paniwala sa Diyos kasi marami po mga pangalan Jesus at marami rin yung pangalan Kristo. May Jesus na taxi driver, may Kristo na sabongero, di ba? Sabungan. Hindi yun yung sinasabi ng Biblia na i-confess natin at tanggapin para tayo po ay magkaroon ng buhay na lang. Jesus Christ, na pumarito sa lupa, tanggapin natin, confess natin na sa Diyos, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. At tanong, gusto niyo po ba yun? Yung buhay na walang hanggan? O gusto niyo lang pumito? Siyempre gusto natin. Sa English po niya, sa pakinggan, life eternal. Huwag niyo nilagyan ng garden, ha? Life eternal lang. Yung eternal garden, doon lang siguro tayo yung aking katawan. Pero spiritually, kasama ko ng aking kaluluwa, communicating with God forever. Amen? Amen. At yan po yung pursuit dapat natin. Yan po yung hanapin natin. Yan po yung kinakailangan natin matagpuan sa buhay. And the good news, kaya nga po, ang biyaya ng Lord ay mabuting balita. The good news ay ito. Pinadala kami ng Panginoon dito po sa lugar ko. Kami po ni Cristo from Valenzuela po kami. Malapit lang, malayo. Malayo po, di ba? Pero doesn't matter. Kung gusto ng Panginoon na tayo magkaroon ng gawain dito, together with Pastor Jun at tutulungan po namin na mga gawain ng Lord with our staffs, eh, masumunod po natin dito. Yun po yung ni Sir Eddie, yung dinidesire ng kanyang gusto. Amen? Amen. Pero, bago po lahat ng iyan, ang pinakamahalaga po na
dala-dala namin at dinala namin sa inyo. Please lang pag-usap na may pagmamahal at sinseridad. I-receive natin ang Jesus. I-confess natin, yes Lord, I believe that you are my Lord and only Savior of life. No one else. Wala na kong iba kung ikaw lang. Ano yun po, after that, the rest will be history sa buhay ko ninyo. Sa totoo lang. Kasi kami, personally, may kanya-kanya na po tayo maging testimony. May mga kanya-kanya na po tayo tinatawag ng kwento ng buhay, mga narratives ng buhay po natin. Kung sabi po nila, life begins at 40. At sabi naman ng mga doktor, life begins pag nakapag-operate na po sila. Sabi naman ng mga engineer, life begins pag nakapagpatayo sila ng mga skyscrapers. Life begins at 40. Sabi ng mga guro, pag sila ay umabot ng pagiging dean, or senior teacher, or principal. Pero pinamaganda po ito. Life begins with Jesus and will end with Jesus. Amen? Yun ang pinakamagandang hanapin natin, saliksikin natin. Ang salamat sa hapon kong ito ay mismo ang Panginoon ang nagbigay daan po na makapagsimula po tayo. Ang buhay natin will begin with Jesus and will end with Jesus. Yan ang pinakamagandang buhay sa mundo ito. Mas mayaman pa tayo sa pinakamayaman kapag nakay-Kristo po tayo. Amen? Amen. Kaya nandito po sa anong barangay ito? Dore. Hisaw. Hisaw. Q-U-I. Hisaw. Isaw. Q-U-I. E-U-I. Q-U-I. S-A-O. Isaw. Hisaw. Ganda. Isaw City. Parang Isaw City. Malapit na bumuli. Dito mo sa lugar. Ang lapit lang pala nito. Ha? Malapit lang This pala. will be Quezon a City. monument Quezon City. of God's grace. Dito po sa lugar po dito. It may start a few, but it will be with hundreds, thousands, and so forth. Yung revival po noong 1912 sa bahay po ni doon sa Azusa Street sa LA. Doon po nagsimula yung revival ng early 1900s. At inabot po tayo ng Pentecostal doon sa bumabang ng Espiritu. But you know what? Ang pinamagandang balita, ngayong oras kung ikaw will receive Jesus, pananahanan tayo ng banal na Espiritu. Titirhan tayo, magiging tirahan po tayo. Yan po yung mga hindi na ikikwento sa akin dati, hindi nasasabi. Oras na tinanggap natin si Jesus po, may oras po ito. Magulat po kayo, kahit wala po kami pastor ito, kahit every now and then ang tayo magkita, magulat kayo. There's something happened na nangyari sa loob ng inyong buhay. Particularly sa loob ng inyong espiritu, may kakaiba. Sapagkat iba ang buhay, kakaiba ang buhay kapag nanahan ang presensya ng Diyos. Gusto niyo po ba panahanan kayo ng presensya ng Panginoon? The only way is to receive Him. Tanggapin po natin si Jesus. Alam niyo po, there will be time na lalaman po ninyo, itong dalawang pastor na punta dito, walang binibida, hindi naman yung pangalan ng mga churches nila. Ang binibida na lang si Kristo, sapagkat wala naman talagang bida, si Kristo lang. Wala kang Superman, wala kang superhero. Kung talagang titinan natin. Si Kristo lang. Dahil lahat po ng mga superheroes na narinig natin, pakinggan natin, temporary. Si Kristo po, forever and eternal. Kaya pag tayo po na kay Kristo, also, we have that eternal life. Buhay na walang hanggan, kasama po niya. Pagdating ng Panginoon. Amen? Amen. Okay. Hindi natin patagalin, tayo po tumayo. Pero ulitin ko po, sa gagawin
kayo nagpatanggap kay Jesus, ang born again, o nabigyan ng panibagong buhay, hindi po yung katawan, hindi po yung kaluluwa, kundi yung espiritu natin, na namatay yung kinain ni Adan at Eva, yung pinagbabawal ng bunga ng dulo. Alright? Yan na naman po ang talagang gusto po namin pakahayag sa inyo ngayon. Just simply receive Jesus, and the rest will be history with you and with your family. And sa buong isaw. Amen. Tayo po Amen. lahat ay tumikip. Hallelujah. Taas natin ang ating dalawang kamay. At sundin niyo po ng malakas ang panalangin, ating panalangin. Subalit ito po ay ang tinig po ninyo, personal po ninyo na prayer. Personal po prayer. Ito, sundan niyo po ako. Sabihin po ninyo, Panginoon, Panginoon, salamat po sa mga oras na ito, sapagkat malinaw Sapagkat malinaw na naihayag sa akin naiyak sa ang pagtungkol sa Panginoong Jesus. sa Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon, sarili kong sarili kong tagapagligtas. tagapagligtas. Maraming salamat Buksan na pinatawad mo na ang lahat kong kasalanan. Maraming salamat. Sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Lord Jesus, salamat po sa banal na Espiritu sa Panginoon na sa aking guro. na siya Mula ngayon, habang ako ay nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lang po mag-pray. Panginoon, salamat po sa lahat na tumanggap sa unang pagkakataon, lahat na nag-confess sa iyo, Panginoon Jesus, sa kanilang mga labi. Panginoon, sa bago pananampalataya, kanilang tinanggap sila po yung silago. Kasama po ng kanilang buong pamilya, Panginoon, at ang buong barangay na ito po sa Tanay. Maraming salamat po sa plano mo sa buhay nila, sa plano mo sa barangay na ito, sa plano mo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Na naabot ng prayer po namin all throughout this place and beyond, Panginoon. Salamat po muli maging sa buliwagan ito na ginamit mo, Panginoon. Amen. Ano naman ang plano mo mapangyari, hindi sa kalooban namin, it's not by might nor by power, but by your Spirit. Thank you po. Only in Jesus' name. Amen. Amen.